Kung may nagsabi sa iyo na ang sikat na F-16 ay muntik ng matalo sa merkado ng isang Israeli na kopya na hindi naman na-produce pero kalaunan ay iligal na naibenta sa China, malamang iisipin mong nagbibiro lang sila. Pero kami yon at hindi kami nagbibiro. At iyan ay isang sobrang pinasimpleng pero totoo namang paglalarawan ng LAVI. Sinubukan ng Israel na palakasin ang kanilang Air Force habang kumikita ng mabilis na pera. Kinansela rin ang proyekto, pero halos 10 taon ding natakot ang mga Amerikanong gumagawa ng eroplano at may dahilan ito. Ang ideya para sa LAVI ay ipinanganak noong dekada 1970 dahil sa pangangailangan ng Israel na baguhin at palitan ang kanilang tumatandang puwersa ng mga panlaban. Partikular na ang mga multi-role na eroplano tulad ng Douglas A-4 Skyhawk at ang Israel Aerospace Industries KA-4 na siyang bersyon ng Israel ng Dassault Mirage 5. Kasabay nito, nais ni Isa Weizmann, commander ng Air Force ng Israel at dating ministro ng Depensa, na gawing two-tier system ang estruktura ng Air Force. Ideal ang sistema na binubuo ng ilang high-performance na eroplano at maraming mas murang multi-purpose na eroplano. Ang orihinal na layunin ng LAVI ay maging mura at simple, ngunit dahil sa sunod-sunod na pagbabago, naging komplikado na ito. Kung matatapos, ito ay magiging eroplano na maihahambing sa General Dynamics F-16. Noong 1980 inilahad ng Air Force ang kanilang listahan ng mga kinakailangan na halos kapareho ng sa F-16. Madalas natin itong banggitin ngayon at nabanggit na rin kanina. Sabi ng pinuno ng LAVI program na si Menachem Ain, mas matinding panganib ang haharapin ng LAVI kumpara sa mga Amerikanong fighter. Habang nakatutok ang Estados Unidos sa laban kontra teknolohiyang Soviet, naging pangunahing kalaban ng Israel sa rehiyon ang Ehipto at Saudi Arabia, na parehong may mga eroplanong kanluranin at teknolohiyang Amerikano. Ang Ehipto, halimbawa, ay binigyan ng mga F-16 at kalaunan, naging ika-4 na pinakamalaking operator nito sa mundo. Bukod sa F-16, gumagamit din ang Ehipto ng Mirage 5, McDonnell Douglas F-4 Phantom 2 at Mikoyan Gurevich 21. Kasabay nito, ang Saudi Arabia ay gumagamit ng ilang McDonnell Douglas F-15 Eagle, halos 150 Northrop F-5. Kung magkadigmaan, kailangang harapin ng LAVI ang teknolohikal na labanan at mataas ang tsansang sabay nilang makakalaban ang maraming kalapit na kalaban, ayon sa pananaw ng mga tagapagpasya ng Israel. Pangunahing layunin ng LAVI ang mabilis na paglusot at pambobomba, kaya tumingin ang mga taga-disenyo sa F-16 habang ginagawa ang unang guhit ng bagong eroplano. Gusto nilang kopyahin ang mahalagang bagay, ngunit gusto rin nilang bawasan ang gastos sa operasyon at pagpapanatili. Noong panahong iyon, gumagastos na ang Israel ng halos 20% ng gross domestic product nila sa depensa. Dinisenyo ito para mapabuti ang paglipad, kaya pinili ng mga designer ang Delta Wing configuration na nagpapahusay sa liksi ng eroplano. Medyo kakaiba ang pakpak dahil may mababaw itong pagkakabaluktot sa gilid na pinakamadaling mapansin kapag tiningnan mula sa likod. Pinutol ang dulo ng pakpak para magkasya ang Rafael Python 3 air-to-air missiles. Ang disenyo ay nagbigay sa LAVI ng 38.5 metro kwadrado ng pakpak, halos 40% mas malaki kaysa sa F-16. Ang lagusan ng makina ay halos katulad ng sa F-16 na may plane scoop, na subukan at napatunayan na ang disenyo at halos hindi ito binago. Dinisenyo ang sabungan para sa buong paningin ng piloto sa lahat ng direksyon at kakaiba ang upuan kumpara sa F-16. Di tulad ng F-16 na may nakatagilid na upuan, tradisyonal at tuwid ang upuan ng Lavi na may sentrong control column. Pinili ito para magkasya ang mga panel kung sakaling gagamit ng nakatagilid na upuan. Ang mga tuhod ng piloto ay nakataas, kaya mas kaunti ang espasyo para sa panel, habang ang leeg at balikat ng piloto ay madalas na na-strain kapag lumilingon habang gumagawa ng high-G maneuvers. Tinanggal ang side stick controller dahil sobrang sumakop ito ng espasyo sa starboard side console. Kung masugatan ang kanang braso ng piloto, hindi na maibabalik ang Lavi sa base. Dahil sa central stick, pwedeng paliparin ang LAVI gamit ang kahit anong kamay. Ang natitirang bahagi ng layout ng cockpit ay gumagamit din ng pinaka-advanced na teknolohiya noong panahon na yon. Gumamit sila ng hands-on throttle at stick layout kasama ang pinakamahusay na heads-up display na meron noon. Ang airframe ay gawa sa composite materials para maging magaan ang LAVI, makatipid sa gasolina, at bawasan gastos sa produksyon at maintenance. Ang mga pakpak,
panloob na estruktura, vertical tail, canard, at iba't ibang pinto at panel ay gawa sa magagaan at matitibay na composite na 22% ng bigat ng labi. May mga pahayag din tungkol sa malaking pagbawas ng radar cross-section at plano itong ipares sa pinakamalakas na power plant na posible. Dahil isa sa mga kinakailangan na isinumite ng Air Force ay ang maximum take-off weight na 17,000 kilo o 37,500 libra. Napagtanto ng mga inhinyero, gayunpaman, na maaari pa silang makamit ng mas higit kung gagamit sila ng mas makapangyarihang power plant kaysa sa orihinal na plano, at iyon nga mismo ang ginawa nila. Pinili ang Pratt Whitney. Pratt Whitney, 1,100 at 20 na isang derivative ng F-100. Kung pamilyar sa iyo ang tunog, iyon ay dahil ginagamit din ang F-100, variasyon ng F-16. Muling naging malinaw na pinag-aralan ng mga inhinyerong Israeli ang F-16 sa kanilang mga hangar at itinala kung ano ang ginawa ng mga Amerikano ng tama. Ang makina ay, sa katunayan, halos kapareho ng F-100. Sa katunayan, 70% silang magkapareho. Kung tutuusin, nagpakilala ang Pratt Whitney, 1,100 at 20 ng mga pagbabago tulad ng low pressure compressor at turbine. Kaya't medyo naiiba ito. Mas mababa ng 16% ang kapasidad ng gasolina nito kumpara sa F-100, ngunit nabawi ito ng LAVI dahil sa mas mababa nitong drag. Mahalaga ang pagkakaiba ng mga makina sa produksyon dahil maaaring gawin ang makinang ito sa Israel sa ilalim ng lisensya. Kung binili nila ang F-100, kakailanganin ng espesyal na pasilidad para sa pyesa at maaaring huminto ang produksyon ng ikatlong partido. Napakaganda talaga ng bagong makinang ito dahil nang subukan ito sa isang F-4E, lumampas sa Mach 1 ang eroplano. Kahit walang afterburners, gumanda ng 15% ang turn rate at 36% ang climb rate. Ang modifikasyon na ito ay bahagi ng F-4 modification program ng Israel na kasalukuyang isinasagawa noon, pero hindi kailanman inaprubahan ng McDonnell Douglas ang modifikasyon. Kahit kamangha-mangha ang upgrade at pumantay sa flight performance ng F-17, maaaring makasira ito ng potensyal na benta. Ang LAVI ay may mahusay na maneuverability dahil sa configuration nito, ngunit ang Delta Wing design ay likas na hindi matatag sa lipad. Nalutas ito gamit ang digital fly-by-wire system. Ginamit ng LAVI ang ganitong configuration bilang isa sa pinakaunang eroplano. Gayunpaman, kahit may bagong teknolohiya, nanatiling hindi matatag ang LAVI kumpara sa F-16 na may 10-20% instability. Ayon sa mga designer, may direct lift control ang LAVI, kaya kayang baguhin ang lift gamit ang spoilers at flaps nang di masyadong binabago ang lakas ng makina. Hindi pa napapatunayan ang kakayahang ito kaya di matiyak ang pahayag. Ayon sa mga lumikha, ang ipinagmamalaki ng LAVI ay ang avionics nito. Ipinagmamalaki nila na ito ay mas komputerisado kaysa iba pang sistema sa mundo gaya ng ipinakita ng fly-by-wire system. Bukod doon, ang LAVI ay medyo mahusay ang kagamitan pagdating sa electronics. Ang ELTA, ang kumpanyang namamahala sa electronics ng LAVI, ang nagdevelop ng ELM, 2035 radar na medyo advanced noong panahon nito. May multi-channel receiver ito para sa maaasahang look-down performance at high-resolution mapping. Nagbibigay ang radar ng impormasyon sa bilis at posisyon ng mga target sa lupa at himpapawid para sa piloto. Bukod sa terrain map, kaya nitong subaybayan ang maraming target hanggang 46 na kilometro. Kahit hindi ito nagamit sa LAVI dahil hindi natuloy ang eroplano. Mas advanced na version nito ang ginamit sa F-16, FA-50 at Dassault Mirage. Ang electronic warning system ng LAVI na binuo ng ELTA at Alistrap ay mabilis matukoy ang banta at automatikong linlangin at i-jam ang radar ng kalaban. Ang sistema ay dinisenyo para sa upgrades at kung natapos ang LAVI, maaaring ginamit din ito sa mga susunod na labanan. Pagdating sa armas, ang pangunahing sandata ng LAVI sa ere laban sa ere ay ang Rafael Python 3 missile subok na ito sa labanan. Kayang umabot sa Mach 3.5, humatak ng 40 GS at may 11 kg na warhead. Noong digmaan sa Lebanon, 1,982 malaking papel ang Python 3 sa tagumpay ng mga laban sa ere laban sa Syria. Nananalo ng halos 50 laban. Ang pangunahing kanyon nito ay ang DEFA, Type 500 at 52, isang single barrel, 5-chamber 30 mm autocannon na may bilis ng putok na 1,000 at 100
hanggang 1,500 bala kada minuto. Ito ay isa sa ilang bagay sa eroplanong ito na hindi dinisenyo dito sa atin. Ang Type 552 ay French autocannon na kasama ng sinaunang Tissot Mr. 4A at agad na patunayang epektibong kanyon. Nakuha ng industriya ng militar ng Israel ang tamang lisensya para gumawa ng kanyon at kalaunan ay ginamit ito sa maraming disenyo, kabilang ang Kafir, Mirage 3 CJ at A4 Skyhawk. Pagdating sa kakayahan nitong air-to-ground, maaaring lagyan ang LAVI ng Hughes air-to-ground missile. 65B Maverick missile na may dalang 57 kilong warhead ang missile na ito. Kaya nitong mag-lock at umatake sa target mula 15 km, 9 na milya, ang layo, at may theoretical na abot na 23 km, 14 na milya. Maaaring gamitin ang LAVI sa pag-atake ng barko gamit ang Israeli. Gabriel 3 Fire and Forget missile na abot higit 60 kilometro o 37 milya. Bukod sa abot, gumagamit ang missile ng inertial guidance para lumipad ng mababa, di lalampas 20 metro para iwas ma-detect ng radar. Ang warhead ng Gabriel ay may bigat na 150 kilo at ito ay may kakayahang tumagos sa mga armor. Kaya nitong butasin ang karamihan sa mga barkong pandigma. Sa wakas, kayang buhatin ng labi ang alinmang Mark 80 series bomba mula 100 hanggang 900 kilo. Nilagyan ang labi ng tig-2 hardpoint sa bawat pakpak at 7 hardpoint sa ilalim ng fuselage para sa layuning ito. Unang ipinakita ang labi noong 1985 at unang lumipad noong huling araw ng 1986. Sabi ng mga piloto, maganda ang paghawak at matatag ito lalo na sa paglapag kahit malakas ang hangin sa gilid. Ang dalawang prototype ay nakagawa ng mahigit 80 test flight at umabot sa Mach 1.45 na bilis. Ang tatlong prototype na ginagawa kasabay ng pagsubok sa unang dalawa ay magkakaroon sana ng pagbabago kung di nakansela ang programa. Na siyang nagdadala sa atin sa sentrong punto ng kwento ng pagkansela ng Lavi. Wala talagang iisang dahilan kung bakit ito nakansela, kundi maraming mga internal at external na konsiderasyon na parehong may matibay na argumento, na sa huli ay tuluyang nagpabagsak sa proyektong ito. Ang pangunahing dahilan ay labis na gastos ng programa. Nag-aalala na ang publiko ng Israel tungkol sa paggastos sa depensa kahit bago pa man magsimula ang pagdevelop ng LAVI. Hindi talaga kayang panatilihin ang ganitong proyekto dahil gumagastos ang Israel ng 18.7% ng kanilang gross domestic product para sa mga proyektong pangdepensa. Malinaw na ang Ukraine ang may pinakamalaking gastos sa depensa noong 2024 gamit ang 34% ng gross domestic product sa armas at bala. Kung hindi mo napapansin, ang Ukraine ay nasa digmaan na simula 2022. Ang Israel, nakasalukuyan ring sangkot sa isang labanan kung ilalarawan ng magaan ay gumastos ng 8.8% ng kanilang gross domestic product sa depensa, habang ang Estados Unidos ay gumastos ng humigit kumulang 3.4% ng kanilang gross domestic product sa mga baril at bala. Ayon sa karamihan ng Israeli, masyadong mataas ang halos 19% ng kanilang gross domestic product at malayo na ang LAVI program na sinuportahan ng isang tuldok 8 bilyong budget at inaasahan na ito ay maibebenta sa halagang nasa pagitan ng 10.8 at 30 milyong dolyar bawat unit. Ang eksaktong presyo ay depende sa eksaktong uri. May panloob ding pagtutol sa militar sa pagdevelop ng LAVI maraming pondo, kasama ang tulong ng Amerika na tatalakayin mamaya ay inilaan para sa LAVI program. Ibig sabihin, may ibang pangangailangan at proyekto ng militar na napapabayaan o hindi pinapansin. Dahil dito, ilang opisyal ng militar, kabilang na ang ika-11 komandante ng Israeli Air Force, Major General Avihu Ben-Nun, ay hayagang tumutol sa programa. Nanawagan silang bilhin na lang ang F-16 na halos kapareho, mas mura at mas madaling gawin. Ang panlabas na salik na nag-ambag sa tuluyang pagkansela ng LAVI ay ang katotohanang ikinagalit ito ng Estados Unidos. Matagal ng pangunahing kaalyado at tagapagtustos ng militar ng Israel ang Estados Unidos at balak ng mga Israeli na ibenta ang LAVI kapag na-produce na ito. Bagamat pangunahing layunin ang kumita, hindi lang pera ang dahilan nito dahil 30% ng export ng Israel ay armas at halos isang kapat ng manggagawa ay nasa paggawa ng armas. Ang pagbenta ng LAVI ay tiyak na makakaapekto sa plano ng Estados Unidos na manatiling pangunahing tagapagtustos ng armas sa mundo. Maapektuhan kasi ang bahagi nila sa jet export market. Sasakupin nito ang pwestong dapat para sa F-16 dahil pareho silang ika-4 na henerasyon multi-role fighters. Mas mura ang paggawa, pagpapanatili
at pagbili ng labi kaya madaling masolusyonan ang problema agad. Noong 1983, inaprubahan ng Estados Unidos ang ilang tulong para sa labi at pumayag na payagan ang mga kumpanyang Amerikano na gumawa ng ilang bahagi ng eroplano kapag nagsimula na itong ganap na gawin. Ang ilang bahagi ay maliit na paglalarawan dahil halos kalahati ng eroplano ay sa Amerika gagawin. Dahil sa kasunduang ito, nawala sa Israel ang kalayaan sa kalakalan at malilimitahan ng mga Amerikano ang mga benta ng labi pagdating ng 1,987 nang suriin na ang labi. Hindi bababa sa 2 bilyong dolyar na ang nagastos sa programa na ngayon ay lampas na sa budget at nahuhuli pa sa schedule. Sa panahon ng higit 1,000% inflasyon at ang unang delivery ay hindi inaasahan bago 1,971. Noong panahong iyon, 70% ng programa ay galing sa tulong militar ng Amerika. Nagprotesta ang mga Amerikanong tagagawa dahil ginamit ang buwis nila para paunlarin ang eroplanong posibleng kalaban ng mga disenyo mula United States. Nagpadala ang Estados Unidos ng tulong militar sa Israel at sinabi sa mga tagagawa na Israel ang magdedesisyon sa paggamit nito. Gumamit ang bansa ng 25% para sa LAVI pero ayaw nilang magalit ang sariling mga tagagawa. Ipinabatid ng mga Amerikano sa mga Israeli na lumalaki na ang gastos ng programa kumpara sa layunin nito, kaya babawasan na nila ang pinansyal na suporta. Nag-alok sila ng alternatibo gaya ng co-production ng Israeli-American fighter jet. Kahit tinanggihan ito, nagdulot pa rin ito ng pagdududa sa Israel, kaya pinag-isipang kansilahin ang programa. Malaki ang bahagi ng LAVI sa gross domestic product ng Israel at sa United States na tulong pinansyal. Huli na, at dahil kontrolado ng Estados Unidos ang benta, wala nang garantiya na mabebenta ito. Noong Agosto 1987, ibinoto ang usapin at nakansela ang LAVI sa botong 12-11. Isang taon matapos nito, noong Mayo ng 1988, umorder ang Israel ng maraming F-16 at pinuno nila ang kanilang mga hangar ng Air Force ng isa sa pinaka-iconic na multi-role fighter sa lahat ng panahon. 2 prototype lang ng labi ang natapos bago kansilahin at pareho silang binaklas para gawing ikatlong prototype na sabay ginagawa sa 2 pa. Matapos makansela ang programa, ang huling functional prototype na natapos noong 1989 ay ginamit bilang demonstrator aircraft para sa Israel Aerospace Industries, habang ang pangalawang Lavi prototype ay inilagay sa Israeli Air Force Museum. Nakakalungkot ang naging wakas ng eroplano na maganda ang disenyo. Itinuring itong banta sa impluwensya ng legacy ng American aerospace industry at sa pagbebenta ng mga lihim ng estado. Kahit formal na bigo ang LAVI, marami pa ring tagumpay ang programa ayon sa loob. Halimbawa, ang paggawa ng Israeli Aerospace Industries ng ilang prototype ay patunay ng kakayahan ng umuunlad ngunit nahihirapang sektor ng depensa ng Israel. Hindi rin nasayang ang teknolohiyang na-develop para sa LAVI. Ang radar, gaya ng nabanggit kanina, ay ginawa ng maramihan at naibenta sa maraming bansa at marami sa mga sistema at bahagi ng LAVI ay naging komersyal na available matapos itong kansilahin. Mahalaga ang karanasan at kaalaman mula sa programa. Noong 1988, inilunsad ng Israel ang unang satellite nito na di mangyayari kung wala ang LAVI program. Ganito rin ang nangyari sa high-tech boom ng Israel noong 1970s, kung saan maraming LAVI engineers ang napunta sa Arrow program at iba pa. May isa pang kawili-wiling pangyayari noong 1988 ngayong nabanggit na natin ang taong iyon. Nag-ulat ang Sunday Times na tumutulong ang Israel sa China sa paggawa ng bagong fighter jet. Ngunit mariing itinanggi ito ng Defense Minister ng Israel. Noong 2006, sinabi ng mga inhinyero ng Russia na halos version ng LAVI ang J-10 ng China. 2 taon matapos iyon, may ulat na inamin ng mga inhinyero ng China sa mga Ruso ang partisipasyon ng Israel sa paggawa ng J-10. Kapag tiningnan mo ang dalawang disenyo, mapapansin mo agad ang pagkakapareho, delta wings, composite na materyales, bukas na cockpit at iba pang napag-usapan natin. Mas naging interesante dahil ang J-10 ay dinevelop sa ilalim ni Song Wikong na tumingin din sa LAVI kasama ang 15 miyembro ng delegasyon ng China noong dekada 80. Siya ang ika-4 na lalaki mula sa kanan sa larawan. Kung nagtataka ka, karamihan sa eksperto sa militar ay sang-ayon na tumulong ang Israel sa mga Chino sa paggawa ng fighter. Walang opisyal na pahayag na inilabas ng sinuman sa Estados Unidos na medyo kakaiba, lalo na't ang LAVI ay halos 70% gawa ng Amerikano na F-16 at 30% Israeli na talino. May mga hindi opisyal na pahayag na ginawa kahit na ipinagbawal ng Kongreso
ang pag-export ng F-22 Raptor na siyang pinakamagaling at pinaka-advanced na multi-purpose fighter sa buong mundo noong panahong iyon. Ayaw na nila ng dagdag na paglipat ng teknolohiya. Pinatigil din ng administrasyon ni Clinton ang pagbebenta ng Israel ng Falcon Airborne Early Warning Aircraft sa China. Dahil dito, napilitan ang higanting bansang Asya gumawa ng sariling Early Warning Aircraft. Kahit walang opisyal na kumpirmasyon, parang kumpirmado na rin. Sa totoo lang, palihim lang, ang J-10 ang huling hininga ng labi na ang ibig sabihin sa Hebreo ay batang leon o anak ng leon. Hindi man ito nakalipad sa Israel, pero itinulak nito ang aerospace program ng bansa sa tamang direksyon. Napatunayang mahalaga ang nakuha kong kaalaman at karanasan, kaya naging makabuluhan ang programa. Sa paglingon sa nakaraan, salamat sa panonood.